Amen. Amen. Salamat, Brother John Lord, sa pagpapaalala na mahigit 1,000,000 ang halaga ng gising sa umaga. Lahat ng gising, magsabi na Amen. Sinong gusto ng 1,000,000 na hindi na magigising? Di ba? Ayaw natin, ano? Anin mo naman ng 1,000,000, hindi ka na magigising. Kahit 2,000,000 pa. Ano nga, Brother Jojo? Yan ay tinanong na rin nung kami napunta doon sa, sa resort. Yan ay una naming narinig. Hallelujah. Salamat. Gising na gising tayo. Pero minsan, yung pampatulog ni pastor Huwag mo na akong tutulog. Napakaaga pa. Lahat ng gising, magsabing Amen. Yan, gigisingin ko kayo palagi. Pagtsatsaga. Bunga ng Espiritu. Yan, ating pag-aaralan. Buksan po ninyo ang inyong Biblia sa Hebrew 6:12 at James 5:10. Ayan. Hebrew, chapter 6, verse 12. Tayo po'y tumayo. Ayan. Yan po isang paraan ng pampagising. Kasi mahirap tumulog na nakatayo. Hallelujah. Basahin po natin sabay-sabay at saka James 5:10. Yan na muna ang ating babasahin. Basahin natin anumang version meron kayo. Nakita na po ba ninyo? Amen? Okay. 1, 2, 3, begin. Kaya't huwag kayong maging tamad, tularan ninyo ang mga taong dahil sa kanilang pagtitiis at pananalig sa Diyos ay tumanggap ng mga ipinangako niya. James 5:10. Doon naman po tayo sa Santiago, Kapitulo 5, talatang 10. Nakita na po ba ninyo? Amen? James 5:10. Tayo po'y bumasa. 1, 2, 3, begin. Mga kapatid, tularan ninyo ang mga propetang nagsalita sa pangalan ng Panginoon, buong tiyaga silang nagtiis ng kahirapan. Tayo manalangin, Lord, maraming salamat po sapagkat meron kang mensaheng ipinadala na ibabahagi sa umaga na ito. Pagpalain po ninyo ito sa aming mga puso. Kayo po ang siyang manguna. Patnubayan niyo ako ng iyong Espiritu sa pangalan ni Jesus. Amen at amen. Kayo po'y makakapo na? Sabi po sa Compact Bible Dictionary, yung meaning ng pagtsatsaga, magkaiba pala yung patience at saka long suffering. No? Magkaiba. Yung application ng pagtitiis, magkaiba. Batay dito sa meaning. Sabi doon sa Compact Bible Dictionary, ang ibig sabihin po ng patience, the quality of endurance under trials. It is mainly an attitude of the heart with respect to things. So not only to things, but to the situations na hindi mabuti. Kasi pagka sinabing pagtsatsaga, mahirap po ang sitwasyon at hindi maganda ang nangyayari. Tama po ba? Meron ho bang nagtiis din Ako yung nagtitiis lamang sa aking pangulam Ay, lechon. Naku, pinagtitiisan ko Tiis na tiis ako din sa lechon. Tapos may fruit salad pa. Ano gayan? So pag nagtitiis, applied sa ano kaya ang pangulam? Anong pangulam? Masarap ka ang pangulam pag nagtitiis. Aba, hindi masarap ang pangulam. Tama? So yun po. Isa yun. Applied sa mga bagay, applied sa sitwasyon. Kaya sinasabi nung una, agwanta sa tuyo agwanta. Sulate, kung anong ibig sabihin ng agwanta? Mga kabataan, sabi nga kahapon, anong ibig sabihin ng agwanta? Lasa ko hindi alam. Tiis, ibig sabihin ng agwanta, tiis. Yon, new word. Kasi mahirap na yan nababanggit. Kabataan, ang ibig sabihin ng agwanta, nagtitiis sa tiyo. Tiis, habang maigsi ang kumot. Salamat ngayon at ang kubre kama pagkakapal, pagka naka-aircon, noon hilang-hilang pa sa kumot.
Hala, akin ang kumot. Pinalsa ng kumot. Ano, habang maigsi ang kumot, ay tiis. At kapag daw humaba, ay saka mag-unat-unat. No, lahat na may kumot sa bahay, magsabing amen. Oo, pagka wala, ibibigyan ko kayo. Makapag-solicit. Minsan kapag tayo nag-iintay, di applied sa sitwasyon. Ay, nasan ka naga? Ay, paparating na. Yung pala naman, naroon pa sa kaalis lang. Paparating na, nari na. No, nakakainip, mag-antay. No, ay tiyaga, mag-antay. Kapag nahirapan ang bata sa pag-aaral, sasabihin ng magulang, anak, kunti pang tiyaga. Tiyaga pa. Mga estudyante, madali kang mag-aral. Iling Hindi magsasabi ko, asarap mag-aral. Asarap magsaulo. Di ka, Pastor James, magsasaulo Papasok pa. Yan tanong ni Pastor James ay magsasaulo kung may sauluhin. Kaunti pang tiyaga. Minsan ay sa tindi ng sitwasyon, parang hindi ko na kaya Ay sasabihin, kaya mo yan. Pagka sinabing, parang hindi mo na nga kaya, siya bitaw na. So, applied sa mga bagay. Ano kang hirap na Ay sasabihin, tiyaga, kaunting tiyaga. Pag may tiyaga, may ano kaya nilalaga? Alam ninyo, pag kayo'y magpapagato ng bangos, huwag niyong mamadaliin. Kahit dubduban ninyo. Another term, dubduban. Agwanta, dubduban. Mga kabataan, dubduban. Ano ibig sabihin? Kahit gatungan mo pa ng gatungan. Kahit yan ay yung tambakan ng lawo. Lawo, bagong ang term, lawo. Kahit yan ay hindi mo pwedeng madalain ang pinagatong bangos. Hindi. Yung kamo liyab na, ay hindi yan gagato agad. Ilalaga mo yan. Another thing. Agnanay laang. Agnanay. Another term. Yan ang mga term ng mga Batanggenyo Alalay lang, agnanay. Yan ay hindi pwedeng madaliin. Ay tsatsagain mo talaga. 10 oras. Oo, totoo yun. 8, 10 oras. Yan po'y nakalaga. Isipin ganinyo. Sino ka din magmamadali na kumain ng bangus? Pagka hindi pinagato, ay sige, pag hindi ka natinik. So, kailangan ay, tsatsagain mo. Tiyaga. Pagka ikaw ay matyaga, makakakain ka ng pinagatong tulingan na may hambayado sa ilalim. Sasabihin, hambayado na lang ang kakain. Huwag na. Hambayado sa ilalim. Ang sarap. Tinaga Pero pag binadali mo, siya ka, makakapanungkit ka ngayon ng tinig. Sabi nga tuong sinusong kita, nga, ang tinig, nga. Hindi naman hudi yan Argaho, ang tinig. Asahin pa. Tuong hinahanap. Saan ka tinig? Ano nga, Brother Willie? Hinahanap ang tinig sa lalamunan. Tuong sabi, wala naman paano gawin naririnig ang tinig? Tapaos. Yun po ay sa sitwasyon. Ang hirap. Pagka sinabi, Lord, bigyan mo po ako ng patience. Baka hindi mo alam ang iyong hinihingi. Hello? Bago mo hingi ng isang bagay, pakaisipin mo muna, Lord, gusto ko po ng patience. Hindi yan mapuproduce sa maaliwalas na sitwasyon. Mapuproduce ang patience sa mahirap na sitwasyon. Saan ka nakakita na pinagpapasensyahan ko kung kamang pagkalambot na wala po sa patag na paglalakbay yung patience po na apply kapag ka maalon, kapag ka po hindi maganda ang sitwasyon, doon na po-produce ang patience. May mga nagtiyaga. Ngayon, lahat ng gusto ng patience, magsabi na amen.
Wine-welcome mo ngayon na mahirap na sitwasyon. Wine-welcome mo. Lord, welcome sa akin. Tapos pagka naroon na sa sitwasyon mahirap, naku po, bigari nangyari, garne, ayaw ko na re. Ay, walang patience. Kaya doon, lumalabas yung reklamo. Kasi mahirap na sitwasyon eh. Naroon na yung pagmamaktol, lahat na. Yun ang unang bahagi, patience. How about long-suffering? Yung pagtitiis na is an attitude with respect to people. Okay? So, narinig na po ba niyo yung sinabi, yari, pinagtsatsagaan ko lang eh. Sino tinutukoy? Ugaling hindi maganda. Tama? Kaya mas maigi ang nagtsatsaga kaysa pinagtitiyagaan. Sa mag-asawa, sino ang pinagtsatsagaan? Si Mrs. o si Mr.? Yari, pinagtsatsagaan ko lang eh. Oo. Alam nga naman, nagtsatsaga din eh. Sa bait naman. Nagtsatsaga din eh. Sa generous naman. Pag pinagtsatsagaan, ibig sabihin, may kahinaan. Amen? Kaya mas maigi ang nagtsatsaga kaysa pinagtsatsagaan. Kapag ikaw ang pinagtsatsagaan, ang ugali mo ay, yun na. Yun na, ang ugali. Kaya nga, mayroong isang pastor, sabi, sa linggo, dalhin natin ang pinakamabigat na problema natin. Umaasahan na tutugunin ka ng Diyos. Aba, ay, nung linggo, pasampasa ng asawa. Yung pala mabigat kanyang pasanin. Pasampasa. Pastor, areho ang aking pasanin. Pasampasa niyang asawa. Wala. Sabi ko, grabe na ang pagtitiis sa aking asawa eh. Grabe na ang pagtitiis sa aking anak eh. Sabi naman ng anak, grabe na ang pagtitiis sa aking magulang eh. Ito mabigat. Ako'y tiis na tiis sa aking biyanan eh. Sabi naman ng biyan, tiis na tiis ako sa aking manugang eh. Ayan, tiisan kayo. So long suffering, applied hindi lamang po ang pagtitiis sa sitwasyon. Apply din sa tao. Kaya sabi ni Pablo sa iglesia, magpaumanhinang kayo. Hello? Kasi hindi lahat maganda ugali. Tayo, sabihin natin, dapat ganito siya, ganito siya. Ikaw, ano ka? Alam ninyo, sa relasyon, ano mga relasyon? Yang pagtitiisan, yang pagpapasensyahan, apply dyan to both. Kasi walang taong walang kahinaan. Amen? Huwag mo sasabihin na, ako lang nga nagtitiis eh. Meron din sa iyo. Pareho kayo. Kasi nobody is perfect. Sabi mo nga sa iyong katabi, lahat tayo. Lahat tayo. So, meron ugali tayo na kakasakit sa ating kasama. Meron din naman siya, kaya apply daw. Mag-unawaan, magpasensyahan, magpaumanhinan. So yan po ang pagtsatsaga. So saan ka ngayon nagtsatsaga? Anong sitwasyon mo? Madali ba? Kumusta ang iyong mga kasama? Kumusta ang iyong pakikitungo? Halimbawa sa trabaho. Okay? Lahat ba ng iyong katrabaho? Magandang ugali? Sa mga estudyante, lahat ba ng kaklase mo? Mabait? Lahat ba ng teacher ninyo? Mabait? Pag tinanong ng teacher, kumusta ang inyong estudyante? Lahat ba sila ay sumusunod? So sa bahagi na ito, nais natin pag-usapan yung pagtitiyaga. Hallelujah. Ang sabi ng chapter 6, verse 9 to 12, matiyaga sa pag-asa. Yun ang una. Matiyaga sa pag-asa. Bakit tayo ay dapat maging matiyaga sa pag-asa? Binanggit po sa chapter 6, 9 to 12. Napakaganda po nito. Ang sabi po, babasahin ko po sa inyo, chapter 6, verse 9 to 12, mga minamahal, kahit ganito ang sinasabi namin, natitiyak namin na nasa mas mabuti kayong kalagayan patungkol sa inyong kaligtasan.
Makatarungan ng Diyos na hindi niya malilimutan ang inyong ginawa at ang pagmamahal na inyong ipinakita hanggang ngayon, ipinapakita sa pamamagitan ng paglilingkod ninyo sa mga hinirang ng Diyos. Ang nais namin ay patuloy na magsumikap hanggang sa wakas ang bawat isa sa inyo upang kamtanin ninyo ang inyong inaasahan. Kaya't huwag kayong maging tamad. Yun ang sinabi. Yun ang dahilan. Huwag kayong maging tamad. Tularan ninyo ang mga taong dahil sa kanilang pagtitiis, sa pananalig sa Diyos ay tumanggap ng ipinangako niya. So meron tayong pag-asa. Kung nagtitiis man, bakit? Sabi, hindi malilimutan ang iyong ginawa. Hindi malilimutan ang iyong paglilingkod. Hindi mababaliwala ang iyong pinapakita na pagmamahal sa iba. Hindi mababaliwala yung pagpapatuloy mo sa pagsusumikap. Kaya ang sabi, lalo kang maging masipag at may pananampalataya. Bakit? Maging matyaga ka sa pag-asa. Huwag kang mag-focus doon sa hirap. Mag-focus ka doon sa bunga. Kasi kapag ang magsasaka nag-focus doon sa hirap, hindi na siya magtatanim. Naunawaan po. In-illustrate po yung magsasaka eh. Yung pag-asa niya na kapag siya may tinanim, may aanihin. Kasi kapag ka nag-ani ka na hindi tinanim, either ninakaw o kaya ay binigyan laang. Tama? Tama po? Ay sabi nung aking si Brother Peter, pastor sa amin, kapag ka ikinagtanim ng saging, na 50, ay gawin mo 100, ipagtanim mo na rin ang magnanakaw. Yung namang iniintay-intay mo, tapos yung gang gugulang na, pagtingin mong ganyan nakuy, wala na. O sakit, ikaw nagtanim. Alam ninyo, hindi na masyadong uso ngayon ang pagtatanim ng singkamas pero napakatyaga. Alam niyo, nung kami nagtatanim, kami po ay inggit na inggit doon sa may baka na kabilis mag-araro. Ay samantalang kami 3 na ay nag-aasarol, tungkab lang ng tungkab. Samantalang yung aming isang araro lang ay tapos agad. Ay kami ni Pastor Dante, ang tatay binitaw, tapos ako doon sa dikta. Ayun ka naman, liit ng asarol. Ayun po bago namin mapalawak ang aming inasarol, ay napakatagal. Mapapatapat pa si pila. Ay, kahirap. Ay, yung aming kapit lupa. Ay, kabilis, tapos agad. Kalagay yun nang tatapos. Ay, tatamnan pa yun. Ay, sulong. Pagka hindi pwede doon ang kuko'y mahaba. Pagka nagtanim ka ng singkamas, ang kuko mo, ay talagang, ay ganyan Doon ka natatapos. Ay pag sumibol, gagamasan pa. Ay doon ka natatapos yun. Hindi doon natatapos. Pag inani mo pa, kabigat, papasanin mo pa hanggang sa maging kwarta. Kaya noon, kapag December, tag-Amerikano. Ay, tag-Amerikano? Anong ibig sabihin ng tag-Amerikano? Alam na. Pero sa panahon noon ng pagtatanim, pag nag-focus ka sa pagtatanim, at doon ka nag-focus, ayaw na, ikaw giyaani. Hindi ka aani. Ito, maging matyaga sa pag-asa. Pakinggan ho ninyo ito. Pag nag-focus ka sa hirap ng paglilingkod sa Kanya, pag nag-focus ka, kahirap na humayo, kahirap na mag-ministry, walang madaling ministry. Pag doon ka nag-focus, aayaw ka. Pero pakinggan ninyo ito, mga kapatid. Ito ang ating pag-asa. 1 Corinthians 15:58. Hallelujah. 1 Corinthians 15:58. Ang ganda po nito. Ang sabi ay ganito, kaya nga mga minamahal kong kapatid, magpakatatag kayo. Madali ba yun, magpakatatag? Mahirap yun. At huwag matinag. Hindi rin madali yun. Maging masipag palagi sa paglilingkod. Hindi rin madali yun. Paglilingkod,
Hindi ho madali yan. Walang madaling paglilingkod. Pero ito ang tinatanaw natin. Ang mata mo hindi nakafocus sa kasalukuyan na hirap. Anong tinatanaw? Sapagkat hindi masasayang ang inyong pagpapagal sa Kanya. Isang araw, may panahon ng pag-aani. Isang araw, puputungan ni Kristo ang bawat mananampalatayang tapat sa Kanya. Isang araw, aanihin natin ang bunga, ang gantimpala ng bawat tapat na tagapaglingkod ng ating Panginoong Heso Kristo. Praise God! Woo! Nakatanaw tayo doon. Huwag sa kasalukuyan. Huwag niyo isipin, ako na naman siyang leader. Ako na naman ang special number. Ako naman ang tutugtog. Abay, privilege nga eh. Nagtatanim tayo. Amen? Wala na bang iba? Ikaw nga ang tinatawag ng Diyos eh. Salamat. Tinawag tayo ng Panginoon. Salamat. May opportunity tayo na makapagtanim pa, makapaglingkod, sapagkat anumang itinanim, anumang ating ginawa sa Panginoon, hindi masasayang. Ang sabi ng Bible. Hindi kayang nakawin. Hindi kayang alisin. Nalala po yung mga alipin, aalis yung pinaka-may-ari. Yung mga alipin niya. Oh, bibigyan kita ng 5,000. Ipagtrabaho mo yan, ipangalakal mo yan, bibigyan kita ng, kung hindi ako nagkakamali, 2,000. O yun. O bibigyan kita ng 1,000. I-invest mo yan, pangalakal ninyo. Oh, hindi kanila yun. Binigay yun. Pinagkatiwala sa alipin. Eh ito, dumating na ang pagsusulit. O, halik kayo. Report. O, yung binigyan ng 5,000. Yung inyo pong binigay ng 5,000, akin pong pinangalakal. Ito po, tumubo. Another, 5,000. Ang ganda ng sinabi. Magaling. Sabi niya, magaling. Tapat at mabuting lingkod, alipin. Pumasok ka at makihati ka sa aking kagalakan. Wow. Yung 2,000, binigay. Pinagtrabaho din, pinangalakal. Nagtubo ng another, 2,000. Pareho din. Magaling. Tapat at mabuting lingkod. Pumasok ka at makihati sa aking kagalakan. Nakita nyo, hindi sinabing, magaling. Sikat na lingkod. Magaling, mayaman na lingkod. Ay, hindi. Magaling at tapat. Hindi sinabing, magaling na ganito, yung title, ganito, doctor o apostle o prophet o ano. Hindi sinabi. Kundi, tapat na lingkod. Ay, yung isa, madali nga naman kanyang ginawa. Ibinaon eh. Ibinaon. Madali. Walang trabaho, binaon lang. Eh, nangyari, humarap sa kanyang amo. Anong sabi sa kanya? Masama. Tamad na alipin. O, inilabas. Tinapon. Alam po ba ninyo ng buhay natin ay galing sa Diyos? Pinagkatiwala lang ho Alam po ba niyo yung talento, ang ating talento ay pinagkatiwala lang ng Diyos? Alam niyo ba na ang lahat ng ating kayamanan ay pawang ipinagkatiwala lamang ng Diyos? Ang buhay ipagsusulit sa Kanya. Ang iyong talento ipagsusulit mo sa Kanya. Ang iyong kayamanang ipinagkatiwala ng Diyos ipagsusulit sa Kanya. Ano sasabihin sa iyo ng Panginoon pagharap sa Kanya? Sana ang marinig natin ay yung sinabi sa unang dalawa, magaling, tapat at mabuting lingkod. Pumasok ka at makihati ka sa aking kagalakan. Everyone is given this and entrusted this precious life. Ang buhay na ito ay hindi para sa paggawa ng anumang hindi mabuti.
Ang buhay na ito ibinigay, ang purpose nito ay para sa Kanya. Ang talento natin, anuman po, kahit na ano, magpakatapat ho tayo saan man tayo inilagay ng Diyos. Kasi ginagawa mo yan, hindi para sa akin, hindi para sa iyong katabi. Nakikita man o hindi, ginagawa mo yan para kay Kristo na nagbigay ng kaloob na ito. Amen po. Yung kayamanan, ipinagkatiwala lamang yan ng Diyos. Kaya salamat sa mga sumusuporta sa gawain ng Panginoon. Kasi ang sinusuporta mo, hindi ko gawain. Hindi gawain ng diakono. Ito'y gawain ng Panginoon. When you invest for His kingdom, hindi yan para sa tao. It is for the glory of our Lord. Amen? Alam nyo, na-bless po ako kahapon. Kami, yung nag-speak doon, mga matandang dalagang, puro, ang dami nilang mga PRC licenses. Alam nyo, ang nag-speak doon, mga abogada. Ang sabi nila, nung sila'y nakakilala sa Diyos, hindi maintindihan ng mga unbeliever. Kasi pag sila'y nagpagamit sa Panginoon, pro bono abonado. Ano ibig sabihin ng pro bono? Libre. Isang appearance nila, 10,000. Wala bang ginagawa? 10,000 sa korte. Pero doon, sila pa ang nagpamerienda. Kanila pa yung pamasahe nila galing sa malalayo. Nag-speak sila. Mga abogada. Pero bakit nila ginawa yun? Kasi yung isang abogada doon, kahit siya'y mataas na posisyon, siya po ay licensed broker, siya po ay licensed accountant, siya po ay abogada, ang dami niyan, title. Pero alam ninyo, bakit niya ginagawa niya ngayon? Yung pong pagmiministry ng libre, dahil dumating siya sa kanyang buhay noon. Hindi na niya makita ang kanyang purpose. Gusto niya magpakamatay na sa tindi ng sitwasyon na kanyang naranasan. Gusto niya magpakamatay. Salamat na lamang at mayroong isa na mananampalataya. Yung mananampalataya, nag-encourage sa kanya, pumunta ka sa church. Ay, sabi niya, pumunta sa church? Ayaw din pumunta sa church. Pero magandang hamon nung mananampalataya na yon, na babae. Ano yung hamon sa kanya? Pag walang ginawa ang Diyos sa iyong buhay, sasamahan kita magpakamatay. Aba, ay, tindi. Tindi ng pananampalataya nung Kristiyanong yon. Sipin mo, pag walang ginawa ang Diyos sa iyong buhay, pumunta sa church, sasamahan kitang magpakamatay. Pero hindi nagkamali. Nung nangaral ang pastor, nangusap ang Panginoon sa kanya na parang alam ang kanyang sitwasyon na siya'y magpapakamatay. Kaya ang tanong niya, kung sinabi nung Kristiyano na yung kanyang sitwasyon, sabi nung, lagi tayo magkasama, hindi niya nakakausap yung pastor, pero nangusap ang Panginoon. At yung abogada na yan, iniligtas ng Panginoon. At ngayon, nagpapagamit sa ating dakilang Diyos. Alam niyo, yung nagsabing yun, abogada na din. Si Attorney Kat. Si Attorney Alet naman yung nag-speak nung una. Bless na bless ako dito sa mga abogada na ito. Talagang, yung ginagawa nila ngayon, umiikot sila para magsanay ng mga taga-sanay. Hindi mga panandalian, mga pakinabang, doon nakafocus sila. Nakafocus ngayon sila sa kingdom ng ating Panginoon. Hindi masasayang ang ating paglilingkod sa Diyos. Huwag kayong mag-focus sa hirap. Mag-focus kayo sa pag-asa. Na isang araw, haharap ka sa Panginoon. Aanihin mo ang iyong pagpapagal. Opo. Masarap pong maglingkod. Masarap maglingkod. Kasi hindi po yan nanakawin, hindi po yan mawawala, yan ay pangwalang hanggan. Amen? Sinerch ko, yung training ni Pacquiao at saka training ni Lebron.
Si Pacquiao, umaga ng alas 6, tumatakbo siya mga 5 hanggang 9 na milya at ang tinatakbo niya, hindi po patag, karaniwan matataas. No. Pwede naman natin sabayan si Pacquiao eh. Kayang-kaya natin sabayan. Sabi nga ng isa dyan, ang kanya lay paatras. Ano, Brother Willie? Kaya naman sabayan eh. ang request lang ay siya paatras. O boy, mahirap yung pagpapaatras at paahon. Pero si Pacquiao daw ay yan, karaniwan 5 hanggang 9 na milya pa sa mga matataas pang lugar. 3 hours, sabi niya, 10 to 12 rounds sparring, 15 rounds of bag work at technical footwork drills. Meron siyang core conditioning na ito matindi. 2,000 to 3,000 sit-up. Sino ko nakapag-sit up na din ng 2,000? Ay, hirap nun. Yun ang core conditioning. 2,000 to 3,000 sit-up. At sabi doon ay dumadating din sa matinding training na umabot na 36 rounds sa isang araw. Pero nyo, 12 rounds yun ay sa boxing sa championship pero ang kanyang training umabot ng 36 rounds. Kaya makikita niyo sa late rounds talagang aktibo pa rin kasi yung training niya mahigpit. Ang sabi mismo ni Pacquiao, sabi niya, work hard, fight easy. So pag nag-training kang matindi, madali na lang laban. Pero pagka hindi ka masyadong nag-training, magiging mahirap ang laban. Sabi pa niya, if you don't push your opponent, he will push you away in the ring. Sa age na 40, siya noon, ito yung sinabi niya nung age 40 siya, kung magpa-focus ka sa training, mahirap. Pero anong tinatanaw niya? Yung laban na siya'y mananalo. Tama? Tama po ba? Pero ako'y tutulog na lang. Ay, madali na laban. Sige, tulog ka. Walang training. Ano mangyayari sa laban? Asahan mo. Matatalo ka. Ito naman si Lebron, 20 to 30 minutes, sabi on Versa Climber, sabi noon, followed by 10 minutes of foam rolling at dynamic band work. Monday, upper body, chest, triceps, at shoulders exercises, include dumbbell, bench presses, seated overhead presses, sabi yung clap push-ups, at saka seated overhead tricep extensions. Tuesday and Thursday, mobility of, sabi yung plyometrics focuses on deep core muscles, flexibility, explosive power. Routines involve 30 to 60 minutes of yoga at plyometrics or spin class. Wednesday, power body, sabi doon, includes heavy lifting, full exercises like barbell deadlifts, bent over rows, chin-ups, balance foot, leg work. Dumarating sa arena po siya, kahit ito'y sa training o kaya naman sa pag-umpisa ng laro, 3 to 5 hours bago mag-umpisa. So, kinakabisado na po yung court niya. He aims to sleep 8 to 10 hours per night. Yun ang ginagawa niya. So pareho po sila ng kanilang goal, manalo. Mahusay na performance. Pero bago nangyari yun, matindi ang training at hindi po madali ang mag-training. Ano po ang sinasabi dito? Mga kapatid, hindi man madali ang ating mga paglilingkod at ginagawa, pero alam natin, panalo tayo palagi kay Lord. Kahit na matindi ang training ni Pacquiao, pakinggan niyo ito, natatalo pa rin siya. Kahit na matindi ang training ni Lebron, natatalo pa rin sila. Pero tingnan ninyo ang performance nila. The best yung performance nila galing sa training. Ito ang maganda sa atin. Mahirap man ang ating ginagawa sa paglilingkod. Walang talo kay Lord.
Hallelujah. Di man madali ang ating ginagawa para sa Panginoon. Pero ito ang tiyak, laging panalo kay Lord. Lahat ng tapat na lingkod ng Diyos, sigurado ang pag-aani. Amen. Hallelujah. Praise God. Ako dumating din ako sa point na nung mga nakaraan, especially po noong panahon na 1995, yung amin pong bahay ay mataas nga, nauga naman. Pag umakyat ka, ramdam na ramdam. At nung tinaasan po ang karsada, bumaba po yung amin, nakulong tuloy. Kaya pag umulan, wala ng tubig, may baha pa. Kaya pag dumaan, pwedeng paligawan niya ng tilapia. Kasi sarado eh. Kaya po nasa lubo, Lord, parang ayaw ko muna mag-ministry. Bahay lang po. Gusto naming mapaayos. Gusto mag-give up. Bagong graduate sa Bible School, pero gusto mag-give up. Pero alam niyo, kahit mahirap yung sitwasyon yun, hindi pinayagan ng Diyos. Opo. So, ang nangyari, kanya-kanyang toka, yung amin ni Pastor Dante, buhangin, at saka hollow blocks. No, nagtabas kami doon. Nagtabas kami doon sa lubo. Yung may-ari ng lupa doon, pinagtabas namin, binili ng buhangin. At bato, hanggang sa yung mga ibang mga kapatid, bahagi po doon sa bahay na yan. Alam niyo, biyaya ng Diyos na itayo yan sa biyaya ng Panginoon at nakapagpatuloy kahit mahirap ang sitwasyon, nakapagpatuloy sa paglilingkod sa Kanya. Hindi isang beses, hindi dadalawang beses, pero ang nagpapatatag para magpatuloy yung calling ng Panginoon, hindi sa kasalukuyang hirap, kundi sa kagalakan na tatanggapin isang araw pagharap natin sa Panginoon. Tuloy sa paglilingkod. Amen? Pangalawa, matyaga sa kapatid. Ito yung sinasabi kanina. Sa 1 Thessalonians 5:14, tingnan po ninyo, so ang pagtyatyagay hindi lamang sa sitwasyon, hindi lamang sa panahon na may problema, pagsubok, baka gipit sa pera. Ito ay tungkol din sa ating mga kapatid. Sa mga taong nakapaligid sa atin. Kaya sabi dito, 1 Thessalonians 5:14, mga kapatid, ipinapakiusap din namin sa inyo pagsabihan ang mga tamad. Talagang sabi masakit daw sa mata, parang nakakapuwing ang mga tamad. Tamaga po. Masarap gahong tingnan yung mga tamad. Kaya ay wiling-wili at talagang masayang-masaya. Kakain na lang uli. Di ba? Masakit daw sa mata, nakakapuwing. Pero ang sabi dito, pagsabihan, pasiglahin ang mga mahihinang loob, kalingain ang mga mahihina, maging matyaga kayo sa kanilang lahat. So hindi mo na tinotolerate ang kanilang katamaran, kundi ang sabi, tsatsagain mo na pagsabihan, turuan, tsaga, turo, paalala. Pagsabihan ang mga tamad, palakasin ang mahihina. Sabi doon, huwag gumanti ng masama, patuloy na gumawa ng mabuti. Alam ninyo, si Lord, pinagtyagaan niya ang kanyang mga alagad. Ang mga alagad niya, hindi naman perpekto ang mga alagad niya. Naririyan na walang pananampalataya, nire-rebuke niya. Yung iba ay mapusok. Kanyang tinuturuan. Talagang tsinaga ni Lord ang mga alagad. Si Marcos, tsinaga ni Barnabas. Ayaw ni Pablo kay Marcos, nangiiwan.
Pero noong isinama ni Barnabas, si Marcos, ibinili ni Paul, isama mo si Marcos at yan ay malaking tulong sa akin. Tinaga. So yung mga mahihina, huwag nating susukuan. Yung mga ugali na hindi pa sobrang napapalis ay huwag nating susukuan. Ipanalangin, tiyagain, turuan at isang araw, siya ay gagamitin ng ating Panginoon. Amen? Ay si Tito, itinalaga sa iglesia na ang iglesia, ang mga tao ay sabi doon, matakaw, asal hayop. Kita ninyo yun? Ang hirap magpastor pagka ganoon. Pero sabi, matakaw, asal hayop, hindi maganda ugali. Pero naroroon yung bili ng pangunguna ni Tito, bili ni Pablo na manguna ng ayon sa nais ng Diyos. So maging matyaga sa kapatid. Hindi lamang sa kapatid, maging sa kasama sa tahanan. Sabi doon ay huwag gumanti ng masama. Huwag. Maging matyaga. Amen? So, pigilan ang sarili. No? Tiyagain sa panalangin at pagtuturo. At ang panghuli, maging matyaga sa pananalangin. Colossians chapter 4 verse 2, sabi, Colossians mga taga-Kolosas, Kapitulo 4, talatang 2, maging matyaga kayo sa pananalangin, laging handa at nagpapasalamat sa Diyos. Maging matyaga. Patuloy na mag-pray. Romans 12:12. Romans chapter 12, verse 12. Sabi po dito, magalak kayo dahil sa inyong pag-asa, magtiyaga kayo sa inyong kapigatian at palaging manalangin. Mga kapatid, hindi mo madali ang manalangin. Hindi madali ang magantay. Pero mga kapatid, makakapagtiyaga tayong manalangin. Bakit? Ang pag-asa natin, ang Diyos ay dumirinig. Ang Diyos ay tumutugon. Kaya tiyaga sa pananalangin. Huwag tayong maglagay ng panahon. Lord, dapat ngayon ang tugon. Dapat bukas ang tugon. Huwag. Let His will be done. Amen po. Nasasabi mo na hindi ka tinutugon kasi naglalagay ka ng hangganan. Huwag na tayo maglagay ng hangganan ng due date. Lord, dapat ang tugon may ganito. Pagka hindi tinugon, ayon sa inyong nais, sasabihin mo, Lord, hindi ka tumugon. Hindi ganoon. Kasi laging mabuti ang panahon ng Diyos sa atin. At alam po ba ninyo, tayo ay naniniwala na may Diyos, hindi lamang po din. Hello, mga kapatid. Lahat tayo naniniwala na mayroon Diyos. Amen? Pero alam po ba ninyo, kapag hindi ka nagpipray, ipinapahayag ng hindi mo pananalangin na walang Diyos. Yun po ang totoo. Pag hindi ka nagpipray, ipinapahayag ng iyong aksyon na walang Diyos. Bakit? Dahil ang prayer ay expression ng iyong pananampalataya na may Diyos na tumutugon. Kapag ka ikaw ay nananalangin, ipinapahayag ng iyong aksyon, Lord, nariyan ka, tunay ka, nananalangin ka, hindi lamang alam mong meron Diyos, inahakbangan mo ang katotohanan ito sa iyong buhay. Saan ba nakabatay ang faith mo? Sa resulta ba? O sa pangako ng Diyos? Meron ba dito nakapanood ng isang interview na minasakir ang pamilya? May nakapanood nun? Minasakir ang pamilya at bata na lalaki ang natira? Ako po'y natouch dito sa kwentong ito. Habang ang lalaking ito ay nagkwekwento ng kanyang buhay. Kasi noong pong namatay ang kanyang pamilya, minasakir. Natuto na siya magnakaw. Siya po ay kumukuha ng mga pagkaing tira-tira. At
kahit na doon sa labas, sa kanilang probinsya ay kahit may uod na, talagang pinipilit niyang kainin. Hanggang sa pumunta ng Maynila, mas maganda daw ang tirang pagkain sa Maynila kasi minsan buo pa ang manok. At nung siya po ay nakakulong, siya po ay naging utos-utusan. Kahit siya po ay taga-dakot ng dumi. Na kapag binigyan ng tinapay ay kikis-kis lang niya at kakainin na niya. Ganun ang hirap. Hindi siya naniniwala sa Diyos. Dahil sabi niya, kung may Diyos, bakit ganun ang kanyang sitwasyon mula pagkabata at nang siya ay makulong. Pero narinig niya ang salita ng Diyos. May nangaral ng salita ng Diyos. At nahipo siya sa pangangaral ng salita ng Diyos. At ayun yung ginawa niya. Yung ginawa po niya, siya po ay nag-pray, nagbasa ng Bible. Nag-pray, nagbasa ng Bible. Ano yung sabi sa kulungan? Sabi doon sa mga kasama, hindi na siya uutusan. Siya na mag-uutos sa atin. Ang gagawin na lamang niya, manalangin. At doon na nakita yung galaw at kilos ng Diyos sa kanyang buhay. Noong nag-umpisa siya na manalangin. Ang faith natin hindi nakabatay sa sitwasyon na kapag pangit ang sitwasyon, walang Diyos. At kapag maganda ang sitwasyon, mayroong Diyos. Sa pangit na sitwasyon, naniwala ka sa Diyos, babaguhin niya ang sitwasyon mo to bring glory to our God. Ilang panahon na lumipas, ibinigay yung release paper niya. Siya po ay nakalaya sa bilangguan. Pero hindi na bilanggo ng mapait na karanasan, kundi malaya na nagpupuri, naglilingkod sa ating Panginoon. Glory to God. Sa panahon na mahirap ang sitwasyon, lalo kang manalangin. Bakit? Dahil sa mahirap na sitwasyon, ipapahayag niya sa iyo na walang imposible sa Kanya. Ang illustration ng mabuti at mapagmahal na Ama, kumpara sa isang wicked judge na isang balo ay pumunta sa masamang hukom. Sabi doon, ang masamang hukom, walang takot sa Diyos, walang iginagalang, walang pakialam. Pero nagpatuloy na paglapit yung balo para hingi ng katarungan. Kung yun nga po, nagpatuloy at nakakuha ng katarungan sa kanyang pagtsatsaga, how much more tayo, mga kapatid, na tayo po ay maging matyaga sa pananalangin kasi hindi po siya masamang hukom. Ang Diyos ay mapagmahal na Ama, mapagmahal na Diyos. Kaya lalo tayo may reason na tayo po ay lagi na manalangin sa Panginoon. Sapagkat alam natin, ang Diyos ay tumutugon, ang Diyos ay makapangyarihan, ang Diyos ay may magagawa sa ating mga buhay. Ipahayag ho natin sa ating mga gawa, sa mahirap at mabuting sitwasyon, ipahayag natin ang ating pananampalataya na mayroong Diyos. Lagi akong mananalangin dahil ang aking paniniwala sa Diyos ay hindi lamang dini naririnig. Ang aking paniniwala sa Diyos hanggang dini sa tuhod. Ipinapahayag ng aking buhay. May Diyos na nakikinig. May Diyos na nangako. May Diyos na makapangyarihan. May Diyos na hindi ako iiwan. Hindi ako pababayaan. Hindi pa man dumarating ang tugon, pero alam ko, naririnig niya at inihahanda niya ang pinakamabuti para sa ating lahat. Hindi siya Diyos na walang pakialam. Siya ay Diyos na mapagmahal at alam niya ang lahat ng iyong pinagdaraanan. Alam niya yung pain sa puso mo. Alam niya kailangan mo ng kagalingan. Alam niya kailangan mo ng gabay. Alam niya kailangan mo ng kalakasan. Pero paano yun mangyayari? Paano mo yun matatanggap kung malayo ka sa Kanya? Mangyayari po yun kapag ka ikaw ay dumulog sa Kanya. Manalangin sa Kanya. Tayo po tumayo. Gusto ko anyayahan ang music team. At yun pong inawit kanina, yung huling bahagi sa worship
yung worship song kanina. Mga kapatid, masarap maglingkod sa Diyos. Maging matyaga sa pag-asa. Masarap na purihin ang Panginoon. Sambahin siya sa kanyang kalwalhatian. Hallelujah. Dudulog tayo sa Kanya. Maging matyaga sa pananalangin dahil alam natin na tayo ay Kanyang tutugunin. Yan ang pangako ng Diyos. Tunay po yan. Maniwala ka lang. Babaguhin niya ang iyong sitwasyon para sa Kanyang kapurihan at sa Kanyang karangalan. Oh, glory to God. Hallelujah. Uwitin natin yung huling